Mukbang cakes tayo for today's video. Hello mga ka-twin bakers! So yan, gumising ako ng 3 AM kaninang madaling araw at binake ko tong carrot cake para sa birthday ng kapatid ko. At yes po, yung mga cakes na ipapakita ko ngayon ay ginawa namin kanina. Sana o laging ganito, yung sinasapian ka na kasipagan sa pag-edit. Di naman kasi masyadong busy. At maaga nga namin natatapos si Vera gawin yung mga cakes kaya nasisingit ko yung pag-edit ng video. Minsan kasi pag natatambakan na ako ng mga videos, parang nakakawalang gana ng mag-edit. Pag gumagawa ako ng mga cakes, ang una kong ginagawa, kina-cram coat ko muna sila lahat. At ito nga ang cake na to, request sa akin ni customer. Mango chiffon daw yung cake. Tapos medyo mataas pa to, mga 7/8. Eh ayun nga, wala akong masyadong tiwala sa chiffon cakes namin. Kasi sobrang lambot nga. Kaya kung napapansin nyo, ginawa ko siyang barrel cake. Then para mas maging stable pa siya lalo, binuhusan ko siya ng chocolate ganache. Ubusan pa kami dito ni Vera ng stock ng 12 inches na cake drop. Kaya sa ordinary cake board na lang namin niligay yung mga cakes. Then dodoblihin ko na lang. Kasi medyo matigas din naman siya. Yung sunod ko ang kinaram coat dito, itong 8/5 na moist chocolate. Then 7/4 na ubi chiffon. So yeah, magsisingit muna ako ng pa-shoutout sa mga solid supporters natin dyan. Kasi medyo marami na din akong utang sa inyo. Shoutout muna natin sina Ma'am Marie Chris, Ma'am Mallory Jane. Shoutout din kay Ma'am Mercy, Ma'am Rowena, and kay Ma'am Francesca. Shoutout din kina Ma'am Jessel Marina at kay Ma'am Angelica Carino. So yan, going back dito sa cake, ito na yung 7/4 na ubi chiffon cake. Regular cakes namin to, then nag-decide lang ako na ganito yung style. Yan, gumamit nga ako dito ng mga pastel color. Actually, dalawa tong order sa akin ni Ma'am. Itong dedication cake, then may isa siyang order sa akin na christening cake. At naglagay nga lang ako dito ng mga gold rages, then yung name ng celebrant ay pinirin ko lang. Ang next cake na gagawin natin, ito yung kanina yung mango chiffon cake na 7/8 ang size. So yan, shoutout natin yung nag-order nito na si Madam Judy. Thank you so much, Ma'am, sa pag-order. Actually, hindi ito yung original design na pinasa niya sa akin. May mga pinasa naman siyang design sa akin. Pero sabi niya, ito lang daw yung budget niya. Kaya medyo ako yung nag-decide ng design ng cake na to. Pero syempre, hindi pa rin nagkakalayo dun sa gusto niya sanang design. Itong color nga ng kanilang theme ay color pink. Nag-add nga din pala ako dito ng dalawang mahabang stick. Kasi medyo nag-worry nga ako dito. Since gusto nga ni customer ay chiffon cake. At sa paggawa naman ng drip, gumamit lang ako dyan ng na whipping cream. Minelt ko lang siya sa microwave. Tansya nga lang ginawa ko, guys. Hanggang sa ma-reach ko yung gusto kong consistency. So yan, nag-add lang din ako ng mga rose na artificial. At mga gold balls. Nag-add din ako ng mga butterflies. At nag-pipe din ako ng mga icing. Feeling ko effective naman yung ginawa ko kanina kasi sobrang stable niya pagdating nila dun sa venue. Ang next cake naman na ginawa namin dito ni Vera ay itong 8/5 na moist chocolate. Kasama nito yung cake na una kong ginawa kanina. At gusto ko nga din pala magpasalamat kay Ma'am L. Pigler sa mga cakes na in-order niya sa akin. Thank you so much po, Ma'am. Wala naman siyang pinasang design sa akin. Sabi niya ako na lang daw bahala. So yung mga details nga na nilagay ko dito sa cake ay mga printed toppers. Then naglagay din ako ng mga fondant details. So yung design nga dyan sa white na fondant ay mga cars. Then nag-add din ako ng yellow stars. At sa last detail nga ng cake, naglagay lang ako ng mga silver dragées. Ang sunod na ginawa namin kanina ni Vera ay itong 2-tier cake na ang size niya ay 8/6 at 5/6. Thank you so much po, Ma'am Eileen Jo. So yeah, medyo nasasanay na nga tayo sa ganitong way ng pagsastack ng 2-tier. Kaso medyo struggle pa ako dito sa pagpapakinis. Medyo natagalan pa nga tayo dito sa pag-icing kasi ilang beses ko din siyang inulit-ulit. Naka-fast forward lang yan sa video pero parang isang oras ko ata finostingan yan. Charot. So yan, flex ko nga pala dito yung inspired design na pinapagaya sa amin ni Ma'am. Kay Vera ko nga yung pinakosting at ang bigay niya nga dito ay 4,500. Soft icing with fondant details. So yan, medyo madala nga talaga sa amin dito magpagawa ng full fondant na cake. Pero syempre, mini-make sure pa din namin ni Vera na ma-achieve yung design kahit sa soft icing lang na cake. So yan, nag-icing lang din ako dito sa ilalim na part. Gumamit lang ako ng piping bag. Then gumamit lang ako ng stick para sa linya-linya niya. Para siyang wood effect. At para naman sa mga damo-damo, gumamit lang ako dyan ng piping tip na grass. So yung mga fondant details nga dito sa cake ay si Vera yung gumawa. Flex natin yung mga dinosaur na ginawa niya. Ewan ko ba kung nung nangyari at hindi na-save yung ginagawa niyang video. Mapapakamot ka na lang talaga ng ulo. Di kasi na-save yung video mula sa umpisa ng paggawa niya ng mga toppers na to. Ang saklap nga kasi minsan lang talaga may magpagawa ng mga ganitong fondant toppers. Ang ganda pa naman sana niyang i-upload. Babawi na lang tayo sa susunod. So yung mga fondant details ay made of EMP by Chef Emily. Sobrang ganda niyang gamitin, guys. Never siyang nag-moist at nagsiset siya kagad. So sa last detail nga ng cake, naglagay lang ako ng mga maliliit na flowers. So yung order nga pala ni Ma'am ay may kasamang 12 pieces na cupcakes. Happy second birthday, baby Adira! Sobrang nagandahan naman si Ma'am sa kinalabasan ng cake. At syempre, i-flex din natin yung debut cake na ginawa ko kanina. Happy 18th birthday po! At yung dedication cake, happy 5th birthday, Lyrene! At yung christening cake na may kasama ding 12 pieces na cupcakes. 24
pieces nga din palang kasamang cupcakes, hindi bouquet kanina. Thank you so much, Masuki, at happy birthday po sa inyo. Next na gagawin ko dito, ay gagawa naman ako ng birthday cake ng kapatid ko kasi birthday niya nga ngayon. Meron nga ako ditong 500 grams ng whipped buttercream. Itatry natin siyang gamitin kung masarap ba siya sa cake. At since carrot cake nga yung binake ko sa kapatid ko kanina, mas bagay sa kanya yung mga buttercream na frosting. So yan, ganyan ko lang din siya inopen at sinimot-simot ko talaga yung pagkuha ng paste. Color yellow nga yung color niya since buttercream flavor nga siya. 1 kilo nga pala ng whipped buttercream yung inopen ko dito kaya medyo puno siya. Then minix ko lang siya dito sa stand mixer. Mix ko lang siya na mabuti hanggang sa mawala yung mga buo-buong paste. Then sa pag-add naman ng liquid, nag-add lang ako ng 1/2 cup na cold water. 1/2 lang yung niligay ko kasi kailangan ko kasi ng firm na frosting since gagamit nga ako ng stencil dito sa i-design kong cake. So yeah, mix lang. Then always ko lang din siyang ini-scrape para ma-mix ko din yung nasa ilalim na bowl na hindi naabot ng wire whip. Then nag-add din ako dyan ng onting food color na purple para mag-lighten lang siya. Then dito nga meron akong 1/2 cup na cream cheese. Medyo excited nga ako dito sa part na to kasi hindi ko muna siya hinalo bago ko minixan ng whipped na buttercream. So yeah, wag nyo akong gagayahin kaya medyo napapansin nyo medyo nagbubuo-buo nga siya. Pero syempre masarap pa din naman. At dito na nga tayo, gumamit nga ako dito ng baking pan kasi medyo na short yung height na binake kong carrot cake. Eh hindi naman siya maganda tignan kung medyo maliit yung cake. So yan, nag-add ako ng baking pan para tumaas-taas naman yung cake na gagawin ko. Then dito nga nilagay ko yung filling na cream cheese na ginawa ko kanina. At dito nga ginamit ko na yung whipped na buttercream. Masarap naman siya actually, lasang buttercream talaga. Wala ka nang i-add, mag-add ka lang ng water. At meron naman nakalagay na instruction dun sa likod ng package kung ilang cups ng water yung ilalagay mo. Then nakadepende yun sa paggagamitan mo ng frosting. Dito nga gumamit ako ng stencil kasi ito yung naisip ko na i-design dito sa cake ng kapatid ko. Then pinahiran ko lang siya ng iba't ibang shades ng color pink. Then tingnan natin kung effective ba yung pagbabawas ko ng water dun sa buttercream. Kung ma-achieve ba yung design ng stencil na to. At dito na nga tayo sa moment of truth. So yan, hindi man perfect na perfect yung pagkakaano ng design ng stencil. Kasi saglit ko nga lang din to chinil. Pero nandyan pa din naman yung design niya, kaya okay na lang din. Siguro next time, longer time na ng pag-chill ng cake para mas maging firm pa siya lalo. Naglagay nga din pala ako dito ng gold flakes para matabunan yung mga chismis sa cake. At nag-spray din ako ng edible na silver dust. Happy 29th birthday sa pinakamamahal naming bunsong babae. Sana ina-enjoy mo yung araw mo na to. At maraming salamat sa mga naitulong mo sa amin. We love you so much, Beth. Ready? Let's go. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday.